Nag-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung mga understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ka bilib.
Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay, at tagumpay inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Mga pangga, negosyanteng muntik ng mabankrupt. Ngayoy kasaganaan ang nalalasap. Simula at pangarap. Lumaki sa San Ildefonso, Bulacan, nangarap maging businessman. Pagsubok at pagbangon. Pinagkakasya ang kinikita sa trabaho. Muntik nang mawala ang negosyo dahil sa kasosyo. Tagumpay at inspirasyon. Ngayon ay may-ari na siya ng Boss Batusay Philippines Motorcycle Seat Upholstery. Mayroong lote at magkakaroon pa sa Rizal. May 2 sariling sasakyan at mula sa maliliit na investments, ngayon ay mayroon ng bagong negosyo at nakapagpatayo na rin ng sariling bahay. Moto sa buhay. Sabi niya nga, choose one and make it work. Mga bangga, makakasama natin ngayon si Raymond Espiritu, aka Boss Batusay. Boss! Boss, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo, mga boss. Ayan. Ayan. Kamusta naman po? At is this your first time po, no, na Yes. ma-interview sa radyo? First time. Grabe. Kamusta ang pakiramdam? Medyo Medyo kinakabahan ako kasi Medyo- napapansin ko may kaba. kanina eh. ang ganda ng intro kanina, pang MMK yung Di ba? dating. Ang bigat Lago sa no? puso, no? Parang papaiyakin niyo ako dito. Kaya humanda na kayo, sir. Hindi, paano ba natin tawagin? Raymond or Boss Batusay? Para tanungin muna natin, bakit tinawag ng Boss Batusay? Mm-mm. Yes, ayan. Kasi nung mga panahon ng Counter-Strike, kung naalala nyo, di ba? Mhm. Usong-uso yung may code name. Naku, ito, hindi nabutan, bata. Ano to, Oo. Gen Z to eh. Ako nabutan ko yan. Yes, oo. di ba kailangan mo ng code name? Yes, Pag- oo. So ngayon, ang naisip ko na character na medyo maganda yung pangalan niya, si Boss Batusay. Mm. Si Kenshin Himura ng Last Samurai. Mm. Yung, Samurai X pala, sorry. Samurai Mm-mm. X. So sabi ko, Batusay, maganda tong pangalan na to. So yun yung ginamit kong pangalan. Although mali yung spelling niya, may tama talaga yung spelling ng Batusay. Mm-mm. Pero ginawa ko lang siyang parang Tagalog yung dating niya. Mm-mm. Batusai. Mm-mm. Para medyo catchy siya. Oo, Oo. ibang spelling eh. Di ba Yes, ganun dating? unique yung pangalan niya. Grabe yung Batusay. pala yun, no? Kasi kilala to sa mga panggapo natin. Ito talaga kilala ng mga riders, ganyan. Yes, oo. Pagdating sa mga design ng mga
upuan. Ito yung seat cover, kung Yes, tawagin yes. nila, yung upholstery na may mga design. So, tawag nito, tanungin muna natin, kamusta yung weekend mo? Mukhang Ano ang ganap natin ngayong weekend? buti na pagbigyan mo kami kasi alam ko naman bilang si Boss Batusay ay busy talaga to. Yes, well, itong kahapon lang galing kami doon sa Tanay. And siyempre naghahanap kasi kami ng lupa or na pwede namin bilhin sa Rizal. Kasi nga pangarap namin ng miss ko na magkaroon ng sariling lupa at bahay since nangungupahan na kasi kami ngayon. So isa yun sa mga retirement plan namin na magkaroon ng magandang tahanan para sa pamilya. Maganda dun sa Tanay, Oo, sobra. Tsaka fresh air. Fresh Correct. air talaga. At saka saktong-sakto sa mga riders. Ay, Di ba? totoo. Correct. Tapos nagpatayo pala sa tabi ng Marilaki, no? Pwede ka lang magtaruin din ng Pwede. business na mga coffee shop, di ba? Oo, Dami. dami. Ay, nako. Pero eto, kamustahin muna natin ang buhay ni Boss Batusay noong araw. Yan. Noong araw, yung ikaw ay bata pa, ano bang buhay niyo noon? Tatay ko ay isang magsasaka and yung nanay ko naman ay isang mananahi. So tumatanggap yung nanay ko ng mga parang hindi ko alam kung consignment ba tawag doon. Basta magbibigay lang sila ng nakakat na tela. Tapos tatahiin yun, mga short, t-shirt, ganyan. Tapos yung tatay ko naman magsasaka. So meron kaming maliit na lupa doon na sinasaka, nagtatanim siya ng palay, ng pakwan, ganyan. Ito yung sa Bulacan, ha? Sa Bulacan, San Ildefonso. So doon talaga ako lumaki from grade 1 hanggang grade 6. So kumbaga nung time pa lang na yon, namulat na ako doon sa mga magulang ko na sobrang sipag talaga. Correct. Kumbaga since nag-iisang anak kasi ako yung talagang Pareho kayo only child. Same. only one, di ba? Nag-iisang gwapo sa kanila. Correct. Totoo yan. O tapos? So bata pa lang talaga ako, tinuturuan na ako ng magulang ko kung paano maging independent sa buhay. Tama. Kung mayroong pagkakataon na let's say kailangan kong kumita or madagdagan yung pera nila, sabihin sa akin ng tatay ko, anak, mayroon diyang mga suso. Ibenta mo yung suso na yan dun sa nag-aalaga ng itik. Kasi pagkain ng itik yan. So ang gagawin ko, kukuhanin ko yung mga suso, ibebenta ko dun sa may pera ko. Extra income. Extra income. Tapos sa school naman, syempre sa school naghahanap ka ng mga merienda. So nagbebenta ako ng ice cream noon, ng ice candy. Ice buko. Ice buko. Kaya kilala rin yan sa mga pinipig. number 1 yan. Yes, so kilala ko ng mga klase ko noon na talagang nagbebenta na ako. Maliit pa lang talaga. Bata ako. pa lang, Bata madiskarte ka na, no? At saka Yes, hindi ka nahihiya. Totoo, hindi ako nahiya kasi para sa akin, ano yun kumbaga malaking bagay yung mga pagbigay kagad ng may tutulong mo sa mga magulang mo. Maliit ka pa lang, ganun na yung mindset mo. Oo. Pero Iba paano yun? Yung kabataan mo nun, syempre hindi mo ba na-enjoy yung mga laro? Paano yun? Hindi ka Meron naman may time time ka. para May time. pagdating ng hapon, syempre, pagdating ng tanghali, patutulugin ka na magulang Oo, mo. normal yan. Matulog ka, alas 12 na. So, gigising na ako ng mga bandang alas 3 noon, alas 2. Yun, pwede na ako maglaro. Kasama ko yung mga pinsan ko. Ganyan. Kumbaga, na-enjoy ko naman yung kabataan ko. Okay. Kasi kasama ko nun mga pinsan ko, mga kaklase ko nun sa school. Kasi yung community namin sa probinsya, sa Bulacan, sa Bubulong Malaki. Yan, shoutout sa mga taga Bubulong Malaki. Kumbaga parang lahat doon magkakamag-anak na. Yun yung masaya. Community. Sobra. So kaya marami kang makakasama mga kabataan din. Parang kung dito sa atin mga compound, ganyan, di ba? Kung pamilya. Tsaka kumbaga, teritoryo namin to. Sampu kami pamilya na dito eh. Correct. Pero tag nito nakakatawa, no? Kasi pagdating sa probinsya talaga, pag laking probinsya ka, eto talaga batak yung katawan mo, natututo, namumulat ka, nakagad, bata pa lang, nakapagtrabaho ka na. Correct. Ikaw, paano ka napunta sa linyahan ng mga motor? Kasi, imagine mo, ang layo ng di ba, pagbebenta ng suso, di ba, ng ice buko, di ba? Well, bata pa lang ako, mahilig, parang pangarap ko na magkaroon ng bike. Nagkaroon agad ako ng interest doon. So yung tito ko, binilan ako ng maliit na bike na meron siyang parang pang-balance Balancer, sa likod. Yun yung uso dati na maliit na bike. So simula noon, nagkaroon ako ng interest sa pagbabike nga. And ginawa ko din siyang negosyo kasi yung binili kong bike noon, yung butterfly. Bata ka pa nun, ha? Bata pa lang. Grabe, ang lupit, ha? Butterfly yung bike, tapos mahaba yung upuan sa likod. Dilagyan ko ng basket sa harapan. Para lagayan ko ng mga ice drop yun. So, ang ginagawa ko, lilibot ako sa namin, sa community namin, tapos binibenta ko yung ice cream, ibebenta ko nun. So, ayun, siguro yung nag-start yung pagka-interest ko sa motor
nung time na nagtatrabaho na kasi ako, medyo malayo yung from Manila to BGC, sobrang traffic. Sabi ko sa misis ko, kailangan ko kumuha ng motor. Kasi para malesen yung pagpasok ko na sobrang time consuming din, and para mas mabilis ako makarating, plus mabilis din ako makakauwi. So ayun, so doon nag-start yung hilig mo na. Yes. Sa pagmamotor. Kasi sa probinsya kasi talaga parang pag nagkaroon ka ng motor doon, tinginan ka na kagad ng mga kapitbahay, mayaman ka na. Mayaman ka na noon, big time ka na noon. Kasi yung pangarap mo, di ba, nabanggit namin kanina, yung pangarap mo ay maging businessman. So doon pa lang pala, partner, nakikita mo na yung pagbebenta pa lang. Magkano kinikita mo nung nagbebenta ka ng ice candy or ng sa isang araw? Yung ice candy kasi ginagawa ng nanay ko. So binebenta ko lang ng piso yun. So isang araw, magkanong total na? Mga nakakabenta ako ng 20 peraso, 30 peraso. Kasi pag bata ka, bili piso ka sa baba. Malaki na yun. Tsaka malaki pa pera. Mataas pa ang pera noon, no? Correct, oo. Kaya malaking bagay na kumita ka ng kahit ganong kaliit na bagay at tapos mabibigay mo pa sa mga gulang mo. Tsaka yung pakiramdam niya nun parang naglalaro lang eh. Kasi pwede mo nagbabike ka. Tapos nadagdag. Kumbaga less hassle pa kasi dati naglalakad ka lang. Ngayon, may bike ka na. At saka advantage din yung pagiging cute mo pag bagets, di ba? Tapos may dala ka pag yung parang yung kalembang baga ng. Oo, yan. Sikat niya sa mga baryo di ba? Sa mga lugar. Yung bike mo ba meron din yung parang buhok sa gilid? Di ba meron yun? Yung mga design. Uso dati yun yung parang mahabang tarintas na ganun. Tapos yung pinakarayos mo may iba't ibang kulay na. Yan, totoo. Maangas ka kapag may ganun pa. Batang 80s talaga. Oo. Paghahalata. Makakalabasan ng edad dito. Mas patusay. Ay, nako. Pero eto na, nung napunta ka na sa Maynila, graduate, tapos yun nga, nakapagtrabaho ka na sa BGC. Yes. Anong work mo nun? Call center. Call center? Di, ang hirap ng schedule. Tsaka layo eh. Malayo Imagine talaga. mo, partner, from Bulacan to Hindi, bali, nakatira na kami nun sa Manila. Kasi nung nasa Bulacan kami, after nung mag-graduate ako ng elementary, since namatay kasi yung father ko sa probinsya, kumbaga, in-invite kami ng tito ko na magtrabaho yung nanay ko doon sa meat shop niya sa Santa Ana. So doon kami napunta. So ginibap ni mother mo yung sideline niya dati na yes, nanay? Meron din siyang tindahan na maliit sa harap ng school namin. So nag-decide lang din siya na pumunta rin na Maynila kasi nagkaroon sila ng problema ng lola ko, di na magkasundo. So doon na kami timira sa Maynila. So from high school to college, na pinag-aral ako ng tito ko. Shoutout nga pala sa tito ko na nagpaaral sa akin. Ayun, kumbaga doon ako na-expose sa pagbebenta ng mga naman. Kasi meat shop, langgunisa, baboy, manok. Marunong din ako mag-chop ng manok. Marunong ako mag-chop ng pork chop. Alam mo yung mga parte, pang menudo po, pang adobo, ganyan. Giniling, lahat yan. Kumbaga napagdaanan namin yan. Hindi ka jahe kapag gano'n, no? Oo, wala. Minsan naka-apron pa ako, sumisigaw ako doon. Siyempre, binabinata ka. Tsaka, sanay na expose na to sa pagbebenta ng ice candy. Doon pa lang nabuo na yung loob mo Pag na-expose ka na sa ganung bata pa lang, alam mo na yung pagbebenta ng mga ganyan. Wala nang diskarte na lang Wala na sa yung hiya-hiya. Ako nga, dumaan din ako doon sa point na namimigay pa ako ng leaflets noon dyan sa Robinson, Manila. Kasi nag-invite, meron ako napasukan na company noon nga, yung services dealer staff sa Manels. Kailangan namin mag-recruit ng mga member. So kailangan magbigay ng leaflets. Namimigay ako ng leaflets doon. Sa kasada ka na, no? Kakausapin mo, sir, baka interesado po kayo na ganito, ganyan. Galing, no? Kaso ang hirap, no? Di ba, lumaki kayo sa Bulacan. So, anong pakiramdam? Kasi, di ba, nung lumuwas na kayo ng Manila, parang doon ka na lumaki, di ba, parang yung buhay mo nandun Paano kayo nag-adjust? Kasi, yung, di ba, father mo ay namatay. So, yung, ano ito pagsasaka? Lupain nyo ba to? Pinapasaka lang. Hindi talaga namin siya sariling lupa. Kumbaga may rotation sa magkakapatid yung lupa na yun para sakain. Ganun kasi sa probinsya. Kung sino yung ngayong buwan na to. Ikaw naman. Ganun. Bigayan doon. Ang hirap lang ng adjustment ng pamumuhay. Oo, medyo mahirap. Kasi lalo nung nag-high school ako, siyempre yung mga kaklase ko, mga Manileño. Yeah. Nung nandun ako, siyempre sanay ako magsalita ng Bulakenyo. Para may punto ka ba? Nalata agad nila. Kasi iba yung salita ko. Pagka kinakausap nila ako, iba yung tono ko. Anong probinsya mo? Bulacan.
Taga Bulacan ako. Oh, ganun yan. Ganun. yung parang tono nyo, parang di sa Batangas eh. Parang Baranggenyo. ganun. Di na makikita Ayan, mo may yung ganyan. ano. Ganyan. Ganun, Totoo. ganun yan. Ganyan din eh. May mga Natatawa yung mga klasiko. Sabi na, anong punto yan? Bakit? Siyempre, pag manila, pare, kamusta ka na? Ganun, Pare, ganun. what's up? What's up? Yo. Dati ganun. 80s na, yo. What's up? Ganun. Totoo. Pero kahit na marami mang pagbabago, at least mabilis din yung adjustment. Oo. Kasi mabilis din. kinakailangan din talaga. Kailangan. Yung pangarap mo na maging businessman, ano yung nasa utak mo that time? Anong business yung nasa, mo, isipan mo nun? Ang unang pumasok sa akin nun, na nung nasa college na ako, ituloy ko din yung business nung tito ko na meat shop. Kasi nakita ko kasi yung yung dedication ng tito ko sa bebenta ng mga baboy or meat shop na nakatulong ng malaki din sa family niya. Plus, marami din siya natulungan doon sa province namin na lahat ng halos karamihan ng mga tao doon naging trabahador niya. Kumbaga, ang bait naman ni Tito. Yes, kumbaga nabibigyan niya ng trabaho yung mga kamag-anak nangangailangan namin sa din. probinsya. So sabi ko, gusto ko rin maging katulad niya na tipong merong natutulungan na mga tao at the same time, meron kang sariling business na nagpo-provide ng income para sa family mo. So yun ang inaay mo nung college ka pa lang, no? Yes, yun talaga. Never ko naisip na pupunta ako sa upuan talaga ng motor. Never talaga. Pero nung gumraduate ka, hindi ka muna nagnegosyo. Hindi muna, nag-apply muna ako sa call center. Hindi, marami. Iba-iba. Yung una, yung yung sa una-una? Manels, yung Okay. naging services dealer staff nga ako doon. Actually, nag-cashier pa ako doon, naging stockman. All around Inikot ka mo pala na. eh. Delivery boy. Yung tipong, Nilahat mo na. kailangan ng dealers natin to sa Apari. Padala mo yung item dyan sa Victory Liner. Dala ko yung mga box na yun. Malalaki. Oo, kasi kailangan ko ipaship yun. So marami na rin company. Hindi ko na mabilang yung company na pinasukan ko rin. Naging pa ako sa mga embassy. Yung mga papuntang Canada. Agent? Parang agent yun. Naghahanap ng mga papuntang Canada. Kung qualified ka ba na pumunta. So magpupunta ka lang doon sa agency namin. Ganun. Kumbaga, networking din. Networking, lahat na pinasok ko Pumasok ako sa networking. Open-minded ka ba? Open-minded ka ba? O meron ka bang 888 dyan? Ayan. Ganyan. Kikita ka pag nabuo mo tong table na to. Oo. Ano nakikita ko yung sarili mo, no? Kasi pares tayo eh. Bilang nag-iisang anak, no? Ang kumbaga parang halos lahat ibinibigay natin, kita natin sa magulang natin eh. Correct. Dumating ba sa isipan mo na sumusuko ka na? Nahirapan ka sa buhay? Merong mga part na ganon na parang nakikita mo yung sarili mo na wala kang silbi. Anong ginawa mo? Well, siguro, masyado lang talaga siguro akong naging close sa taas. Kasi I say member ako, Iglesia ako ni Cristo. So, sa amin kasi, tinuturo yung siyempre, pag medyo pinanghihinaan ka ng loob, manalangin ka lang. So, malaking bagay yung may connection ka rin sa God. Yung pakikipag-usap mo sa Kanya. Kasi, para sa akin kasi, limited lang yung kayang gawin ng tao. Yung tulong, yung advice, pero yung sa nasa taas, unlimited yan. Hindi ka iwanan sa ere. Kahit anong hilingin mo dyan, kung gusto mo aeroplano, baka bigyan ka ng aeroplano di ba? Walang imposible talaga. So, siya yung talagang nagpalakas ng loob mo. Nagpalakas din sa akin. Yung pagiging active ko din dun sa church, naging choir member din ako doon. So, naging officer din ako doon. So, malaking bagay yung, kumbaga, nagkaroon ng hindi na-stuck yung isip ko na wala akong silbi, wala akong ginagawa. Itigil man lang, no? Tinuloy mo pa rin ang laban. Tuloy pa rin. Sa negosyo, partner, di ba kasi nabanggit din natin kanina, sa negosyo, ikaw ay naloko? Hindi naman naloko. Kumbaga, muntik na. Muntik na. Anong nangyari? Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawan nung naging partner ko doon sa negosyo. Ito yung sa baboyan? Ay, hindi. Doon sa business ko ngayon na Boss Batasay. Kumbaga yung nag-start kasi yun. Nagkaroon kasi ako ng partnership sa iba na hindi naging maganda yung relationship namin or naging resulta na dapat na pinaplano namin. So hindi siya kumbaga hindi nagtagpo yung mga mindset namin parehas. Hindi na kayo pareho. Hindi na pareha. So sabi ko sa sarili ko, kailangan kong i-let ko to or else baka mawala sa akin yung negosyo. So dumating yung time na kailangan pa namin siyang ilakad sa DTI para lang ma-claim ko ulit yung pangalan ko. Yun yung talagang struggle na
pinakaano talaga, pinakamatinding pinagdaanan namin ng misis ko. Kasi pinaghirapan namin yung pangalan eh. Kumbaga, ilang taon namin binild yun ng misis ko. Since 2015, nag-online kami. Araw-araw kami nagdi-deliver ng mga items, ng mga upuan. Matagal namin siyang binild bago kami dumating doon sa point na kailangan na namin ilabas yung mismong ano namin. Kasi nasa garahe lang kami noon. Baga iniisip namin na sana dumating yung pagkakataon na merong chance na mailabas namin to sa market talaga. Na tipong titignan lahat ng mga tao na as another brand, Filipino brand na tatangkilikin ng lahat. Ang Pinoy. Totoo. Yun. Pero etong Boss Batusay, etong mga seat cover, ikaw ang nag-isip talaga nito? Pangalan niya talaga dati is Batusay Online Shop. I mean, etong business mo na tong seat cover, kasi di ba ang layo ng transition from pagbebenta ng baboy. Yes. Ito talaga, paano ka nahilig? Dati kasi nung nag-online kami noon, dami namin binibentang produkto. Halos lahat ibenta ko. Pati sarili, no? Kulang na lang. Kung pwede lang eh, okay. O, kumbaga, kung ano yung produktong pwede kong ibenta noon, bibenta ko talaga. Let's say, sapatos, basta kahit ano. Lahat ng kailangan ng tao. Lahat ng kailangan ng tao bibenta. Kasi mahilig kami na miss ko na magdivisorya. So, naka-inspired yung mga tao doon na nakikita namin na may laging may bit-bit na cart na ang daming mga produkto. Yung pala mga nag-online seller pala yon. So, yung mga store doon, meron silang Facebook page na kung saan makikita mo doon yung wholesale price ng produkto nila. So, nagkaroon kami ng interest na, why not gawin din natin to? Why not magbenta rin tayo? So, sabi ko nagkaroon din ng interest yung misis, since yung misis ko mahilig talaga sa mga abubot. Yun, so... Tsaka sa bahay lang, correct, diba? Benta kami. And then, yung sa motor naman, nagkaroon ako ng interest doon kasi nakita ko yung potential, malaking potential na wala pang gumagawa noon o wala pang nagbebenta noon sa market, sa online. Sabi ko, kasi maraming gusto magpagawa, kaya lang ang layo kasi Santa Maria, Bulacan. Yung mga probinsya kasi kadalasan yung gumagawa. Yes. Yung maker na yun, shoutout kay Boss Marlon ng MM Motoseat, siya yung naging mentor ko. Siya din yung nagturo sa akin kung paano i-market yung produkto. So, nung pumayag siya na, sige, i-market mo yan. Nung pagka-post ko nun sa page ng mga motorcycle page, yung mga dinumog ng comment. Sir, how much yan? How much? Ang dami. Yun na, ibig sabihin effective. Effective, sabi ko, okay pala tong produkto na to. So, simula nun, doon ako nagkaroon ng interest, sabi ko, yun nga yung kaya sinabi ko dyan sa na choose one and make it work. Kung ano yung mag-work sa'yo, kasi minsan ang dami natin gustong gawin. Correct. Gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan, gusto ko ng ganito. Ang dami natin plano. Totoo. Puro ka trial and error. Correct. So ngayon, nag-focus ako dun sa isa na alam ko na mag-work sa akin. Na sa tingin ko, pag ito, nag-focus ako dito, magkakaroon ako ng magandang resulta. So yun, nag-start kami ng misis ko, pagawa kami ng upuan doon. Dati, uso pa yung swap-swap ng upuan, di ba dati? Yung stock ng upuan ko, ibibigay ko sa iyo, tapos papalitan mo ng So dati noon, ang proseso ko noon, since wala pa akong alam sa pagbebenta ng upuan, wari, taga dito ka sa Mandaluyong or San Juan, sir, kuhanin ko muna yung upuan mo, dadaling ko sa Bulacan kasi ipapagawa ko doon yan. So magkano charge? 2.5 po lahat. Yun yung charge. Pero ibabalik ko din sa yung upuan kapag nagawa na. Kaya lang naisip ko, parang masyadong mahaba yung proseso. Ang hassle. Kasi isa lang yung customer ko. Pagdating ko ng Bulacan, may nag-message. Pagdating ko ng Bulacan, may nag-message, sir, nandito ako sa Makati. Papagawa ko sana yung upuan ko. So, ang gagawin ko, nasa Bulacan ako, balik ulit ako ng Makati. Kukuhanin ko ulit yun. Tapos pa isa-isa. Pa isa-isa, parang mali yata yung proseso ko. So, doon nauso yung swap. So, ang ginawa ko, na nag-invest kami ng misis ko, bili kami ng mga upuan na stock na binibenta online. So, yun yung iniiwan ko dun sa pagawaan. Pinapagawa ko siya kapag may order. Okay. Para mapabilis. Pagdating ko doon, pick up, diretso sa customer. Tama. Tapos pag naipon ko na ulit yung upuan na swap ko, ibabalik ko ulit doon sa Bulacan yun. Tapos yun naman yung paulit-ulit lang. Mas mabilis ang proseso. Mas mabilis. One way lang. Kasi dati hindi pa uso yung... May order pa, parang datingan, pupunta ka pa doon. Correct. Hindi pa uso kasi dati yung lalamove. Wala pa noon time talagang ako talaga yung... Bibiyahe ka pa. Araw-araw yun. Effort. Minsan nga kahit may lagnat ako, pag sinabi ng misis ko na, may order ka, kuhanin mo. Wala talaga. Kahit bagyo, may baha sa Marilao. Umiikot pa ako na San Jose del Monte para kuhanin yung upuan. Yung motor ko dati, kala mo bangka.
yung Honda Click version 1 ko, pag nakita mo yung kala mo bangka, may nakasampa sa likod na 10 patong-patong na upuan, sa gilid may Tapos dalawa. Grabe ang hirap nun. Tatali. Oo. Yes, lahat naka-packaging tape lang yun. Ang hirap din alam mo, nakakakaba, ewan ko no, bilang kunwari babae, syempre, pag nag-iisip ka ng negosyo, tingin ko mag-work ba yan? Oo. Yung may mga tanong May fear. Oo, magbubumba to. Oo, Correct. kasi kunwari, hindi naman yan sikat ngayon eh. Baka mamaya, hindi may mag-work. Tsaka tsaka mas bato sa yung kapital. Oo, 'Di ba? Kasi Correct. syempre, ang hirap maglabas ng ganun all out Correct. kagad na pagdating sa ganyan. Magkano nilabas mo nun? Kasi parang, Yes. paano nabuo yung isip o napag-desisyon ninyo mag-asawa na, eto na, tayo na natin to, magbo-boom to. Yan yung talagang number 1 na nagiging problema sa lahat ng mga tao na yung takot talaga. Yes. Yung takot minsan na hindi nila parang baka hindi nga mag-work to kasi hindi ko pa na-try yan eh. Sa amin ng misis ko noon, yun yung unang-unang naramdaman namin. Lagi niya akong tinatanong, sabi niya, sa tingin mo ba magiging mag-work yan? Eh kasi magta-travel ka pa, layo na pupuntahan mo. Ang biyahe mo doon is almost 2 hours or 1.5 hour. Oo. Tapos kikitain mo magkano lang. Sabi ko sa kanya, pag hindi ko ginawa to, hindi tayo kikita. Mas matatakot ako pag wala akong binigay sa'yo. Mas matatakot Baka ako. outside do kulambukan yan. Mas matakot ka pag yung misis mo nagalit sa'yo dahil Ayan. wala kang maibigay. Tama. Well, hindi, kumbaga, kidding aside, kumbaga, hindi lang siguro kami natakot na naharapin yung mga consequence na pwedeng mangyari. Sugal talaga kung sugal. Oo. Kung kinakailangan mong umutang para lang isugal yung isang produkto or isang gusto mong gawin sa buhay mo, gawin mo. Kasi pag hindi mo ginawa yon, hindi mo malalaman Ang resulta. ang resulta. Kaya naglakas loob kami kasi wala kaming puhunan nun. So, meron akong pinsan na nagdenegosyo. So, sabi ko, sa dami ng hiniraman ko mga tao, sa dami ng hiningan ko ng tulong, wala talagang nag-oo. Kasi parang nagda-doubt sila kung babayaran ko ba sila o hindi. Oh, di ba? Tama. Correct. Meron lang isang taong naniwala sa akin na, sige, magtitiwala ako sa iyo, kaya mo yan. Sino to? Yung pinsan ko nga si Kuya Arthur, yan, shoutout kay Kuya Arthur na pinsan buo ko. Siya yung unang nagpahiram sa amin. 10,000. Sige, bahala kayo kung gusto mong gawin. Doon nag-start yung sabi ko, pwede pala, posible pala. Tapos yun, bili kami ng items, tapos produkto. Nagulat ako, ilang araw lang, bumalik na agad yung pera. Dumoble pa. Oo, di ba? Araw lang yun. Dumoble pa. Kasi depende siguro sa motivation or mindset Correct. ng utak mo. Depende. Sa dami namin nakausap din na nakakabilib na istorya. Alam mo, para sa like kay Boss Parak, talagang laban lang. Kasi hindi mo malalaman tama naman ang resulta kung hindi ka kikilos. Oo. At hindi mo malalaman kung hindi mo itutuloy. Yes. Tsaka yung importante, yung may isang naniniwala. Yes. Di ba? Tama. Wala na lahat. Basta merong isang maniniwala sa'yo. Yun yung magbibigay sa'yo ng Oo, motivation nakakalakas ng loob. para, wow, totoo yun. Para ituloy mo yan, ilaban Correct, mo yan. correct. Hanggat may naniniwalang isa, huwag kang titigil. Totoo. Totoo yun. Ay nako, pero nung nalagpasan mo na yung problema ninyo no dun sa muntik ng maloko. Doon sa brand niyo, sa paano ginawa mo? Well, para sa akin kasi, parang na-realize ko rin na minsan mayroon tayong mga pagkakamali na nagagawa sa buhay. Pero hindi siya, kung totoosin, parang hindi siya pagkakamali. Parang yun yung way para malaman mo yung tama. Learning siya. Kasi sabi nga nila, kung hindi ka madadapa, hindi ka matututong maglakad. Tama. Kumbaga sa akin, tinake ko siya as positive na lang sa buhay ko na siguro kung hindi kami nag-away or hindi kami nagkagulo, baka wala ako sa labas ngayon. Siguro kung hindi kami, alam mo yun, kumbaga tinake mo siya as positive na lang. Na meron din naman siyang naitulong sa akin, sa buhay ko, na in a positive way, naging mas porsigido akong gawin. Na ipakita ko na ako talaga may-ari ng Boss Batasay, hindi ikaw. Kaya yun yung parang nagbigay din ng motivation sa akin na mas pagandahin ko pa yung produkto ko, gandahan yung serbisyo sa mga tao, gandahan yung mga shop ko, damihan ko yung shop ko, mas palakasin pa. Kasi ayokong dumating doon sa point na nag-stop ako dahil sa kanya. Nag-stop ako dahil minaliit niya ako. Nag-stop ako dahil kinutya niya ako or what. Kumbaga, tinurn ko siya into positive. Correct. Yung negative na pwedeng mangyari sa buhay mo. Kasi minsan, hindi ko lang alam yung Bible verse na hindi kasi ako masyadong pero ang naintindihan ko lang doon is sometimes pag dumadaan ka talaga sa problema o pagsubok, in preparation yun para sa magandang hinaharap. Laging merong ganun. Pag nasa situation ka ngayon na hindi maganda, antayin mo yung kasunod niyan. Mas maganda.
So ganun lang lagi. Kamusta kayo ni nung Okay naman, ganun? nakapag-usap naman kami at naman, kumbaga Wala na kayong sama ng loob? wala naman, kumbaga sa akin kasi, kung meron man siyang sama ng loob, nasa kanya na 'yon. Kung ako, as in totally, wala akong sama ng loob sa kanya. Well, thankful pa nga ako kasi kung ano man yung narating ko ngayon, siguro part na rin siya nun. Part na rin siya nung proseso. Totoo. At na pagdaanan. At importante, hindi mo siya nalimutan din. Oo naman, gano'n naman. Kasi ang pinaka-importante dito, huwag kang magtanim ng hate sa kapwa mo. Totoo. Kasi magiging multo mo yan habang buhay. Yung hate, yung galit, yung inggit, habang buhay kang susundan niya kahit saan ka magpunta. Kasi the more na nakikita mo siya, nainggit ka, hate na yan eh. Mas maluwag ang kalooban mo, no? Kapag Pag wala wala kang iniisip. Correct. Tama. Yan. Mas masarap ang tulog. Totoo. Mas masarap ang kain. Mas masarap ang kain. Hindi ka na stress. Diba? Correct, hindi yung mag-iintay ka ng baka itag ako, baka kaya may comment. Hindi ka mapakali, Correct, hindi kakaisip. ka mapakali, kakaisip. Kasi, yun. Totoo. Eto na, nung nalagpasan na ang mga trial sa buhay, kailan nyo naramdaman ni Mrs. na, uy, parang naka-jackpot na tayo. Eto na ang simula. Ayun, pangarap namin ng misis ko na talagang magkaroon ng matap namin yung market nationwide. Since yung services kasi namin, nagfo-focus lang talaga siya sa dito sa within Metro Manila and yung mga ibang other place na kayang i-reach out lang na kunwari taga Tagaytay ka, gusto mo magpagawa, pupunta ka pa ng shop ko. Malayo. So para matap namin 'yon, kailangan namin kumuha ng materyales para makagawa kami ng isang buong upuan. So sa tulong ng isang kumpanya na nakausap ko and ayun, nagpapasalamat din ako doon sa company na tumulong sa akin para maging posible yung dating drawing na iniisip ko pa lang sa sarili ko dati. Kasi sabi ko noon, sana mayroong factory dito sa Pilipinas na gumagawa ng upuan. Tapos yung upuan na yon, ako kukuha, lalagyan namin design, ibebenta namin sa market. Pangarap ko lang yun dati, sabi ko. Tapos biglang, alam mo yun, minsan iniisip mo pa lang, nangyayari na pala. Biglang may makakausap ka, tapos ilalapit ka sa ganito, tapos yung drawing sa isip mo, yung pinaplano mo, biglang magkakatotoo. Magmamaterialize. Totoo pala talaga yun. Kung ano yung minamaterialize mo sa utak mo, mangyayari talaga. Nagmamanifest talaga lahat. Lahat ng iniisip mo. So yun, nagkatotoo. Tapos nung dumating na yung truck doon sa mismong shop namin, na unang deliver ng seat sa amin na almost 1,500. Dami. 1,500. And hindi ko rin lubos maisip sa isip ko na magbabayad kami ng almost 2 million or million ng halaga ng produkto na dati isa-isa lang 2.25 lang dati. Pinapaalam ko pa sa miss magbabayad tayo ng 2.5 mo pa. Yung 2.5 baka kulangin tayo ng pera. Kumbaga dumating kami sa point na gano'n, parang sabi ko, eto na yung simula. Kumbaga parang nagsisimula pa lang kami. Hindi kami matatapos dito. Eto lang yung unang stage ng pangarap namin. At marami pang iba. Sa ngayon ba, ilan ang mga branches nito ni Boss Batusay? Ngayon sir, 4. Saan meron lugar tayo to? sa Taguig, sa Taytay, sa QC at dito sa Pedro Hill. Yun. Nasasakop niya ng ang Metro Manila, no? Oo. Gusto ko sana magkaroon ng isang lahat ng lahat ng city malagyan namin ng Boss Batusay. Kaya lang medyo to be honest, mahirap mag-handle ng branch. Mahirap mag-handle ng tao. Marami, sobra. Totoo. Ang dami naming alaga mga bata ngayon na yung galing siyempre kanya-kanyang pinanggalingan ng mga lugar, tas iba-iba ugali, so medyo mahirap i-handle yung mga tao talaga. Oo. Tas since nagkaroon kami ng online, ng TikTok, ng Shopee, may mga pumapasok na order sa amin. So malaking bagay para sa amin yun na nare-reach out na namin yung mga nasa probinsya at malalayong lugar. At least may paraan, no? Yes. And soon, pag natupad yung plano namin, baka magpa-franchise na kami. Ayun. Yun yung isa talagang pinapangarap namin na maikalat namin ng Boss Batusay sa buong Pilipinas. Hindi po pag pumunta ka ng Iloilo, uy, may Boss Batusay. Punta ka Nueva Vizcaya, meron, no? Correct. Yung parang Jollibee. Yung parang Jollibee na merong arkong gano'n. Boss Batusay, yung tipong gano'n. May plano ka pa na ibang brand or dagdagan bukod sa paggawa ng mga seat cover mo? Yes, gusto ko rin magkaroon ng motorcycle shop or one-stop shop na lahat nandun na. Gears, helmet, lahat ng kailangan mo. Gusto yung parang papackage mo na kasi
Oo. Para pag isang rider nagpunta Yes. doon, mamimili na siya kung ano nung gustong Yes, kunin. parang isang malaking lote na kung saan Galing. nandun na lahat. Lahat ng kailangan mo, upuan, gulong, Maganda helmet, yun, lahat. Nandun na lahat. Moto market na siya, parang isang brand. Lahat nandun na. Pagpasok mo, lahat ng kailangan mo nandun. Gusto mo kumain, tumambay, Ayun. lahat nandun na. Mukhang Yun yung isa. saktong-sakto sa Rizal yan, yung pinaplano mo. Yes. Maganda yan sa Rizal. Ang dami. Correct, correct. Kasi isa na rin ako pupunta dyan. Taga Rizal din ako eh. Matik Oo. yun. Diba? Hindi pong tatambay ka lang din, Mm-mm. mag-chill ka habang nagpapagawa ka ng Totoo. habang bumibili. Tsaka bukod dyan, kumbaga, malakas yung negosyo mo, ang dami pang mga riders na nakikilala ka. Yeah. Totoo. Yun nga nakakatawa minsan eh. Minsan pagka, may mga riders na nasa event ako. Minsan nga na, pagkakamalan pa akong boss parak. Kasi tawag, Boss Parak! Kasi may boss day kasi. Si Boss Batosay po ako. Shoutout kay Boss Parak na lagi ako napagpapalit ng pangalan. Minsan naman siya na pagkakamalang Boss Batosay. naman. So palit lang din kami. So nakakatawa lang na yung mga followers natin and mga customer natin, pag nakita tayo, nagpapa-picture. So isang malaking yun, kumbaga parang malaking bagay para sa amin yun. Nakakatawa na may mga ganun. Nakakatawang isipin, no? Pansinin mo, partner, mga nakakausap natin before sila, Boss Parak, ang niya, yung team ninyo, kasi part ka ng Yes. team nila rin eh. Team Alpha. Nakita mo, partner, kung paano sila. Iba. Hindi lang isa tataas, dapat lahat paangat. tayo. Hilahan pa At iba-iba pa sila ng linyahan. Oo. Correct. Magawa ng seat cover o yung mga upholstery. Totoo. Diba, ang galing. Kumbaga sa grupo kasi namin, nung nabuo yan, actually, bagong member lang din ako ng grupo. And nakakatawa din na siyempre, dati, parang ina-idol ko lang si Boss Parak, pumupunta ako sa mga event, kasama ko siya. And then ngayon, kasama ko na yung mga iba't ibang brand owner na nakapaligid din sa kanya. So, gaya nga ng yung motto ko din na kung sino yung kasama mo, yung ganun ka rin. I mean, kung mahilig ka sa mag-rides din ang gagawin mo. Pero kung ang kasama mo o nasa paligid mo, mga businessman na business-minded, ganun na rin yung magiging mindset mo. Correct. Na malaking bagay na meron kang nakapaligid sa'yo na ganun yung mindset. Yun. May tanong ako, Boss Batosay. Diba, ang father mo ay magsasaka. Yes. Ngayon, napaka-successful ng buhay mo. Ano ngayon ang sa tingin mo na nasasabi ngayon ng tatay mo kung nabubuhay siya? Well, siguro magiging proud din yung tatay ko sa akin. And siguro kung nabubuhay siya, baka kumbaga, kung ano yung gusto niya, ibibigay ko rin sa kanya. Kumbaga, ngayon ko lang na-realize na napaka-importante na nandiyan pa rin yung mga mahal mo sa buhay. Kasi pag dumating ka doon sa part na successful ka na, kaya mo na ibigay lahat. Yung tipong pag nangailangan yung magulang mo, gusto mo ng ganito, sige, bigay ko sa'yo. Ano kailangan mo? Wala na akong kailangan, anak. Okay na ako, masaya na ako. Siguro, magiging proud din siya. Sobrang Si mother mo? Ganun din. Kumbaga, yung mother ko, siya na lang kasi yung kasama ko ngayon. And matanda na rin siya. And ayun, sabi ko sa kanya, hanggat kaya ko at kumbaga, ngayon na ko ng success. Kasi kundi rin dahil sa kanya, hindi rin ako maging ganito eh. Kasi alam ko kung paano niya ako dinevelop as yung pagkatao ko. Siya yung talaga nagbigay sa akin ng motivation din. And yun, katulad niyan, ngayon medyo matanda na siya. So lahat ng pwedeng tulong or pwedeng ibigay sa kanya, binibigay namin. Sabi ko nga sa kanya, paano ka na ng passport? Papuntahin kita sa Australia para makita mo yung mga kapag-anak natin. Basta kumbaga, kung saan siya magiging maligaya. Ganun, kumbaga, kung kailangan niya ng pera, pampagamot, pa-hospital, lahat ng kailangan niya, pwede ibigay mo na. Kasi hindi mo alam kung kailan mawawala yung magulang mo. Totoo. Tsaka bilang nag-iisang anak, ako meron din binilin sa akin mother ko. Ikaw, ngayon nakita niya yung magiging successful mo sa buhay. Ano yung natatandaan mo na sinabi niya sa'yo ng mother mo? Yung sinabi niya lang sa akin, salamat anak, kasi hindi ko siya nakakalimutan. Kahit na busy ako, marami akong ginagawa, hindi ko pa rin naman siya nakakalimutan. Lagi niya lang akong pinagpe-pray. Yun talaga. Kasi sabi nila, pag pinagpe-pray ka daw ng ibang tao, mas malakas ka sa taas. Yes, oo. Hindi pong merong isang tao na pinagpe-pray ka, ingatan ka, bigyan ka ng blessing. Yun yung parang blessing in disguise na hindi ko naman hiniling to, pero Totoo. bakit niya binigay? Yung pala, pinapanalangin niya pala ako. Pinagpipray niya pala ako. So, ganun kalakas yung prayer ng mga magulang natin. Kaya sabi nga nila, pag mabait ka sa magulang mo, yung blessing, iba. Totoo. Matibay na sandata yan, lalo ng mga ina. No? Totoo yun. So, isa yun sa mga
may share ko sa lahat ng mga tao na yung respeto at pagmamahal sa magulang, ibigay nyo. Kasi bata pa lang tayo, talagang sobrang yung sakripisyo na binigay ng magulang sa atin, hindi bibiro yun. Yung pinagdaanan nila para lang lumaki kang ganito, tapos sasalbahihin mo sila paglaki. Wala kang magiging kumbaga kung ano yung ginawa mo sa magulang mo, yun din yung gagawin sa ng mga anak mo eh. So kung mabait ka sa magulang mo ngayon, binibigay mo kung anong pangangailangan nila at wala kang naging masamang tinapay, for sure yung anak mo makikita yan. Yun din yung gagawin nila sa iyo. Totoo, tsaka ang kinaganda nito, maayos kang pinalaki ng magulang mo. Totoo, yun naman. Yun din yung isang pinagpapasalamat ko na kahit na nanonamaga namatay yung father ko, nabigyan ako ng magandang aral ng nanay ko, hindi ako pinabayaan kahit na malit lang yung kinikita niya doon sa trabaho niya dati, ginapang talaga niya. Sorry, anong kinamatay ng father mo? Father ko is parang pinatay siya doon sa province namin ng mga kaibigan niya. Huh? Sa harapan ko mismo, sa harapan ng mother ko. Grabe. Dahil sa inuman, tapos ayun, parang napagtripan, ganyan-ganyan, binugbog. Tapos yun, ang nangyari kasi naglabas yung father ko ng weapon para to defend naman yung sarili niya na wag na siyang bugbugin. Kaya lang yung baril na hawak niya is walang bala. So anong nangyari, yung kaaway niya may hawak na panaksak. So ayun. Ano nangyari sa kaso? Siya. Yung iba na kulong, iba kasi nagtago, and now wala na halos wala na akong balita doon sa family na pero lagi nga may mga nagtatanong nga sa akin, bakit hindi ko daw balikan, bakit hindi ko daw kasuhan or hanapin, pahanting. Sabi ko hindi na siguro, Diyos na bahala sa kanila. Grabe no. Yan, isa pa yan no. Sorry na itanong ko to Iba yung pakiramdam bilang nag-iisang anak at na gano'n na nangyari sa magulang natin. Traumatic. So ang dami mo pala talagang pinagdaanan pa bukod sa trahedya nangyari. Diba? Hindi mo mababakas sa mukha niya na gano'n yung naranasan medyo traumatic mo, no? talaga yun kasi dinala ko yun hanggang nung nagtatrabaho. Siguro yung first job ko din, parang iniisip ko na ang swerte nung iba, buo yung pamilya niyan, yung tatay, nandiyan nanay. Nanay ko nandiyan pala. I mean, iba yung may tatay ka Tama, na nasasabihan mo o nakakasama mo, nabibigyan ka ng dinala ko yon. Pero naisip ko rin na kailangan ko rin maging magpakatatay or maging kapalit ng tatay ko para sa nanay ko at sa magiging pamilya ko. Baka kailangan ko siguro ingatan at wag na maulit yung nangyari sa tatay ko na nagpabaya din siguro siya dahil siyempre nakipag-inuman siya ganyan. Impluwensya ng alak. Impluwensya din ng alak, kaya nangyari yon. So bigay aral din. Baga wag mo nang gawin kung anong ginawa ng tatay mo. Tama. Kailangan mo. At maganda rin siguro na tama rin na yung mga kamag-anak nyo ay lumuwas na kayo dito sa Manila. Para maging safe din kami. Very positive siya mag-isip, Parang lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, iisipin mo na hindi kasi kaya nangyari to, ganito. Lahat naman tayo siguro. Isa lang since ma-share ko sa lahat. Minsan, kasi sa dami ng problema dumarating sa buhay natin, yung pagiging negative, wala talaga may tutulong sa atin yan. Kahit mag-isipin mo na negative ka na keso wala kang kinikita ngayon, wala kang pera ngayon, ang dami mong problema, o magmumukmuk ka, magdalaklak ka, o ano gagawin mo. Dumating ako sa point na yun. Muntik na akong tumalon sa kotse, na hawak yung gin bilog. Grabe. Dahil nga sa sobrang, parang kinain ka na ng kinain na ako ng negativity, na wala akong makausap na matino, ganun, parang hindi ko na alam kung itutuloy ko pa ba yung buhay. Dumating ako sa point na ganun. And, well, siguro, proseso. Kaya nga sinabi ko, kasama yun sa proseso para maging mabuting dumating ka doon sa point na mag-evolve ka as positive na. Tama. Kasi pag positive ka na, medyo mahirap ka nang dikitan ng mga negative. Totoo. Bakit? Kasi pag may nakikita ko na rin, negative yung tao, paglapit sa'yo, pre, may problema ako pre, mamaya na tayo mag-usap. Pag okay ka na, saka mo ako usapin, baka mabahagian ka pa kita ng ganun. Maganda rin yun napoprotektahan mo yung peace mo. Totoo. Tsaka lalo na kapag kilala mo yung sarili mo, totoo, hindi ka maapektuhan ng kahit anong negativity sa paligid mo. Correct.
Ay, nako. Hindi biro yung pinagdaanan talaga ni Boss Batusay. Ngayon ko lang din nalaman. Totoo. Kaya may hugot. Oo, may hugot. May hugot, partner. Buti na lang di ako umiyak. May hugot yung saya niya ngayon. Tsaka tama yung ginawa niya na hindi siya tumigil na ituloy ang laban. Yes. Ngayon ko nabuo yung story ni Boss Batusay na talagang sa bilang siya, hindi siya tumigil, itinuloy niya talaga ang laban. Totoo. Kaya naging magandang kinabukasan ninyo, naging successful yung buhay nyo. Totoo. Dahil talagang ikaw rin na nagdala. Oo. Hindi ka sumuko. Ang pinakamaganda rin doon, partner, yung pagiging yung magandang asal. Bilang Pilipino, yan yun Parang number 1 na makikita mo Lalaki, tapos may galang sa magulang, inaalala ang magulang, ang mga tao sa paligid niya. Iba, no? Parang nakakatuwang isipin. Kung ako man ang nanay o yung tatay mo, di ba parang nakakatuwa naman itong anak ko. Malamang masaya rin yung tatay mo ngayon na nakikita. Yes. Yung mga nangyayari May sa balik kasi. May Ang balik. blessings, bumabalik yan, partner, kapag mahal na mahal mo yung magulang mo. Yeah, sabi nga nila, minsan ka na lang mabuhay sa mundo. Gandahan mo na yung kwento ng buhay mo. Tama. Diba? Totoo yan. Oo. Kasi kung namatay ka na, masama ugali mo, masama ka sa ibang tao, ang pangit naman, di ba? Ang tsaka ng eulogy mo nun, friend. At saka sa mga ganyan, hindi biro talaga yung pinagdaanan. Nakakatawa na bilang ikaw, ito yung example na hindi habang buhay ganito tayo. Oo. Correct. Totoo yun. Mas masarap din na maalala ka ng mga tao kung sakali mong mawala ka na dito sa mundo dahil sa magaganda mong nagawa. Totoo yun. Pero hindi matatapos to dahil meron tayong nasa linya. Yung ating Ayan Sokmed. Naka-ready na ba tayo, partner? Nasa linya na ba? Meron dito siguro iiyak to. Partner. Sino kaya yun? Nandito na ba sa linya, DJ Nix? Okay, sige. Mamaya-maya. Habang inaayos pa. Okay, sige. Naku, yung Magre-ready mga pa mo muna. pala. Tawag dito, page. Ayan. Saka kung saan-saan ka matatagpuan. So yung isa lang naman yung page ko ngayon sa Facebook, yung Boss Batusay PH. And kung gusto nila mag-order online, pwede sa TikTok Shop at sa Shopee. Pwede rin naman mag-direct message ng kanilang mga orders. And tumatanggap kami ng mga reseller, distributor. Yan. So soon, baka mag-open na rin for franchising yung ating Boss Batusay. Yung mga design ba, alam ba ako meron akong gustong design, pwedeng magpa-personalize ako or pwede. Pwede naman. Kunwari mukha ni Jimbo, ganun. Mukha mo, ba't mamamukha ako, partner? Kunwari lang, di ba? May mga ganun ba? May nagpapagawa ng... Depende kasi. Walang picture? Wala yata picture. Sa ngayon kasi meron kami standard na mga design talaga na ginagawa. Unlike Ako, mukha ko no? Sa iba pwede naman, pero limited lang talaga yung ginagawa namin. Kumbaga, mas pinili namin yung produkto na madali siyang ibenta sa market kaysa yung papa-custom, medyo matagal. Hindi, tsaka importante naman dito yung komportable kang makaupo. Totoo. Tsaka ilan lang ata yung tao na gusto mukha niya mauupuan, di ba? Correct, di ba? Pag may paprank nyo ako, ganun pwede. Parang di naman carry. Ay nako, eto na partner. Eto dito malamang bubuhusan luha nito ni Boss Batusay. Nasa linya na ngayon ang kanyang buting asawa na si Christina. Hello po. Hello? Hello po. Ayan, sa kabila. Ayan, hello po. Hello po, yes po. Ayan. Magandang hapon po, Christina, ang buting asawa ni Boss Batusay. Magandang hapon din po. So, magandang hapon. Ayan, nandito po ang inyong asawa. O, di ba napakaganda ni Mrs. Siyempre. Paras kami ng taste ni Boss Batusay. Oo, diba? Okay. Ano po ang mensahe ninyo sa inyong mister? Parang wala na po ako mamensahe sa asawa ko. Naku po. Galingan pa po ng mister ko. Tapos, good luck po sa kanya. Yun lang po. Antipid mo naman. Ikaw naman, ano naman ang masasabi mo sa iyong asawa? Ayun, sa akin naman, magkasama kasi kami kahapon, sabi ko, mag-date naman tayo. Kasi lagi kami busy. Tama. Minsan nga nagbabalot na rin kami ng upuan. Kumbaga, pati na kayo, no? Kami na mismo, misis ko yan, magaling magbalot ng upuan yan. Sabi ko sa kanya, kailangan natin ng time na tayong dalawa na magkasama, na kumbaga, di dapat mawala yung bonding natin dalawa. Kasi
darating yung panahon, tayo pa rin yung magkasama. Kasi yung mga anak natin magkakaroon ng pamilya, ng sariling mundo. Kumbaga, darating yung panahon na tayo na lang dalawa. So, yun, ang message ko lang sa kanya, siyempre, sana humaba pa yung yung samahan natin ng hanggang kamatayan. Kumbaga, hanggang sa huling hininga, sabi nga nila. Till death do us part. Ganon. And yun, kung ano man yung pangarap natin na para sa mga bata and para sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin, sana matupad natin habang nabubuhay tayo. And gagawin natin yung pinaka-best natin para gawin lahat yun. Iyon. I love you. Ayun naman. Ano naman ang reply ni... I love you too. Ayun naman ang matamis na I love you too. Ako, maraming salamat po. At na-istorbo ka namin, Christina, sorry. Baka nagbabalot kasi. Baka may trabaho pa rin eh. Sorry na. Ito, busy po. Sorry po, hindi ko po agad. Wala pong signal dito. Okay lang po, maraming Nasa salamat. Nasa bubong pala si Madam, no? Maraming salamat po. Ingat po. Bye. Thank you. Okay. Ang tamis ng I Iba love ang you. Boss Batusay. Yan, may dagdag ko nga pala. Yan, bukod doon sa magulang, siyempre, ang isa sa mga sikreto talaga kung bakit naging successful ako, kung bakit ko na-achieve yan is dahil din sa misis ko. Siya talaga yung number one na tagapagtanggol, kumbaga defender, kumbaga sa pusher. Talagang nagpo-push na, tulog-tulog ka dyan, bangon, trabaho. Ganon. Kailangan talaga merong isang tao na, yun nga, naniniwala sa'yo, kailangan kang i-push, kailangan ipaalala sa iyo na meron tayong goal. Tama. Meron tayong gustong mangyari. Kasi kung wala siya sa tabi ko, palamang hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Siya yung parang timon. Kumbaga sa barko, siya yung nagbibigay ng direksyon kung saan kami pupunta. At ako naman yung, sige, go. Tarahin natin. Kilusan natin yan. Yun. Ayun. Diba? Sabi sa'yo, importante ang mga misis. Tama. Correct. Tsaka totoo yan. Tsaka natutunan ko rin, no, sa lahat din ng mga may business, no, o businessman, businesswoman, no, na hindi dapat tayo nakakalimot sa partner natin na yung sinabi tayo, niya, no, mag-date. Tama yung Boss Batusay. Quality time. Quality time hindi nawawala dapat kasi kahit sabihin natin na ito na napakaganda na ng buhay natin, pero dapat yung family ilabas natin. Correct. Importante 'yan. At ang mother mo, syempre, 'di ba, kailangan din na hindi tayo nakakalimot. True. Andito nga yung baby ni... Ang baby ni pangalawa ko Boss Batusay. si Heaven. Hi. Siya ang camera boy ni Boss Batusay ngayon. Yan ang Boss Batusay future. Yan, Ilan sila? Tatlo, isang 4 years old, siya 10, tapos 11 yung panganay. Puro boys? 2 babae. 2 babae. Di ba? Kompleto na. At may mga tagapagmana na ng Boss Batusay. Correct. Gusto natin. Habang nandun tayo sa Rizal. Pumunta kami doon. Kakape kami doon. Tama. Nako, dahil dyan sa napakagandang kwento at nakakabilib, no, ibigay natin ang parangal ng paghanga at pagkilala kay Raymond Espiritu, si Boss Batusay. Salamat. Para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong May 26, 2025, ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Wow, thank you so much. Thank you. At baka may gusto kong pasalamatan, Boss Batusay, yung mga staff mo at mga followers. Sa buhay, followers. And una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong lahat nandito sa Energy FM and isang napakalaking bagay na dati nakikinig lang ako sa radyo. Alam mo yun, parang nandito na ako sa radyo. Kami rin di ka makapaniwala, katrabaho na namin si Papang eh. Correct. Isa rin Papa Jackson na dating nung college ako, pinapakinggan ko lang. Ako elementary pa yata ako nun. Sorry, wala siya ngayon. Wala siya ngayon. Yun, sobrang napakasayang pakiramdam na nandito tayo ngayon. Maraming salamat dito and para sa lahat ng mga followers ko and sa mga suporta sa Boss Batusay, maraming salamat po sa suporta ninyo at paniniwala sa aming produkto. Thank you. Ayan. Maraming salamat, Boss Batusay.
At sa time din, no? Salamat, boss. Thank you so much. Abangan namin ang ano. Sa Rizal. All in one. Pumunta kami dyan. Maraming salamat. At syempre sa mga pangga po natin, ito na naman ang panibagong nakakabilib na istorya ni Boss Batusay. Syempre, sa programang ito, mga pangga, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Alright, so partner, mamaya. Nagre-react yung boss natin. Sabi, hoy! Nag-react ba? Ay, nasa SG ngayon yan, ha? Parang sabi niya, magkaedad lang kayo, ha? Okay, nakikinig pala. Ayan, ingat po dyan, ha, Papa Jackson. Ay, nako. Alright. Maraming salamat po. At mamaya, Jimbo, meron pa tayo. May pabati pa tayo, partner, syempre. At yung mga nagbe-birthday po ngayong araw ng May 26, ngayong Monday, partner. Happy birthday? Paano wag natin? Pamamaya natin. Happy birthday pala sa mga nagbe-birthday. Happy birthday! Yeah. Wala pa si Kuya Chico eh. Anyways, so magbabalik pa tayo, partner, balik tugtugan. Correct. Kaya naman chill lang kayo dyan, natutok lang. Kasama niyo pa rin po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbolicious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, awang sabing radyo, sabihin mo! Jim Shi